DTE chip tuning, okay ba ito sa ating mga sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na namang nag-comment at nanghihingi siya ng opinion with regards DTE chip tuning. At ang pinaka main concern niya is kung mabovoid ba yung warranty ng kanyang sasakyan kung sakaling magpapasetup siya nitong DTE chip tuning. Yung iba tinatawag nila DTE chip, yung iba naman tinatawag nila DTE tuning, no? So kumbaga ang normally ginagawa lang para may sinasaksak lang din, matutune na yung sasakyan, at yung nga pinapangako nila doon o sinasabi nila na pwede mo ma-achieve is pwedeng gumanda yung performance ng sasakyan mo, pwedeng lumakas yung acceleration, pwedeng maging mas matipid. So depende doon sa magiging setup mo, no? Pero yun nga, kung doon sa question na kung mabovoid ba yung warranty ng inyong sasakyan, I would say yes. There's a big possibility na ma-void ang warranty ng inyong sasakyan. Halimbawa, nagka-problema yung sasakyan ninyo at nakita na nagkabit kayo ng mga ganitong klase ng setup, pwede lang sabihin o pwede lang isisi dun sa ginawa mong modification. So, ang ending, wala kang makukuha ang warranty dito sa problema sa sasakyan mo. Kung hindi naman magkakaproblema, edi wala, okay lang, no? Pero pag nagka-problema yan at nakita nilang meron, pwedeng i-void nila yung warranty o hindi ka makaka-claim, no? Now, doon nga, nabasa ko kasi doon na mag-i-improve daw yung fuel efficiency, pwede mag-improve yung performance, pero medyo hindi ko nabasa doon yung mag-i-improve yung reliability. Yun yung medyo na wala doon sa mga sentence nila Ewan ko, hindi sa mga nabasa ko lang Actually, personally, hindi pa ako nakapag-drive ng kotse na naka-DTE. So, hindi ko pa masabi yung performance ko talagang gumanda nga pa talaga, no? Pero ito, sabihin na natin yung mga kotse talaga natin, pag pinurchase natin yan from casa, hindi yan ganun ka, o hindi yan yung full capabilities niya. O sabihin na natin under-tune talaga yan. Pwedeng mga 80 to 70% lang ng capabilities ng sasakyan yung naka-tune sa atin. Now, kung may sports mode yan, pwedeng umimprove yun. Pero hindi pa rin yun yung pinaka full capabilities niyan, So, pag nagkabit ka nito, well, pwede nga ma-unleash yung mga full potential niyan, na kumbaga sabihin natin kung 70% yung pagkaka-tune, baka maging 80 o 90. So, mas gaganda nga talaga yung performance, Pero ito lang yung pinaka-concern ko dyan, Kung sakaling gusto mo talagang magpa-setup na itong DTE na to, ang pinaka-concern ko dyan is arali mong mabuti. Kasi, sabihin na natin tatlo: performance, reliability, and fuel efficiency. Sabihin na natin maraming car buyer ngayon, ang pinaka-concern is reliability at fuel efficiency. At sabihin na natin huli na yung performance. Now, kung sakali man na mag-sacrifice, kasi pag halimbawa, okay, sige, in-unleash mo yung capabilities niyan, pinaganda mo yung performance, there's a big possibility na mag-sacrifice yung fuel efficiency mo or yung reliability. So, ang problema niyan, baka hindi magtagal yung sasakyan mo. So, para sa akin, pag-aralan mong mabuti. Kasi, sabi ko nga, yung mga sasakyan natin, pwedeng under-tune yan. Kasi, ang iniisip din ng manufacturer, kahit hindi marunong yung gagamit, kahit sobrang overuse yung sasakyan, o sabihin natin yung gumagamit ay barubal, hindi niya basta-basta masisira sana. Yun kasi yung pinaka-idea, kaya ina-undertune talaga yan. Now, kung i-tune mo siya doon sa pinaka-full capabilities niya, baka masira yan, lalo na kung ihaharurot mo. So, yun lang naman yung pinaka-concern ko dito, sabi, mabuboy yung warranty mo, and there's a big possibility na baka mag-sacrifice yung reliability. So, pag-isipan mo na lang mabuti. Kung nagustuhan mo yung video, paki-like, at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang para sa taas, at TikTok, click yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.